Natuon ang aking paningin sa bilog na bilog at napakatambok na puwet ni Manong. Bakat ang brief sa hapit na tela ng pantalon niya. Pagtayo naman niya ay nakita ko ang hubog in kanyang likod. Walang bilbil, malapad ang likod na parang hugispi. Gwapong-gwapo sa uniforme si Manong. Lalong gwapo nang lumingon siya at napatingin sa akin. Napangiti siya. Pantay at mapuputi ang kanyang mga ngipin. Matangos ang kanyang ilong at pino. Maninipis ngunit mapupula ang mga labi. May cleft chin. Prominente ang panga. Lalaking lalaki. Maayos ang gupit nito. At malapad ang leeg. Alam mong may laman si Manong. Maayos din ang diretsong kilay na malalago. Ngunit hindi sali-saliwa ang tubo. Kung palitan mo man ng coat and tie ang kanyang uniforming pang security guard, ay walang pagkakaiba. Baka ako pa ang tumawag sa kanya ng, "Sir, kayo pala." Hindi siya tulad ng mga gwardiya na matatanda or mataba at maiitim. Oo, kayo manggi si kuya. Pero ang balat niya, alam mong alaga. Alam mo din na hindi siya basta lang gwardiya. Kung hindi siguro siya naka-uniforme, ay hindi mo akalain na ang trabaho niya ay bantay. Noong Christmas party ng mga security sa building, ay nakita ko na si Manong nang hindi naka-uniforme. Basic black na t-shirt lamang ang suot niya at asul na maong. Kahit sa ganoong forma, ay makikita mo pa din ang hubog ng katawan niya na hindi pangkaraniwan. Manong, nag-iim po ba kayo? Oo naman po sir. Masaya niyang sagot. Kailangan po natin yun. Kasi pansin ko maganda katawan niyo po eh. Buti may panahon ka mag-gym. Hindi naman po lagi. Pero kapag wala pong oras, nagpo-push-ups lang po ako. Naks, yun pala sikreto mo ha. Hehehe. Pag wala na po talagang tao dito, timatanggal ko po yung pang-itaas ko tapos saka ako nagpo-push-ups. Kaya mo isang kamay? Oo naman sir. Sige nga, napaakbay si Manong sa akin na tumatao. Wag naman po dito sir, kahiya naman. Kaya ko nga tinatanggal ang uniforme ko. Baka po mapawisan, hindi naman po maganda yon, di po ba? Halos matunaw ako sa libog nang maramdaman ko ang balikat at braso ni Manong. Lalo nang idikit niya ang punong katawan niya sa braso ko. Halos mabitawan ko ang aking wag. Naramdaman ko rin ang bukol ni Manong sa gilid ng aking hita. Ako lang naman ang nandito eh. Oo, nagpo. Pero may camera naman po. Hindi ba kayo din naman nakakakita nun? Oo, hayaan po niyo mamaya. Naiinggit kasi ako sa may mga ganyang katawan eh. Ang lapad ng dibdib mo sa kabraso mo. Kita ko na, nadadyahe naman ka sa sinabi ninyo sir. Bahagya niyang pinisil ang mga braso ko. Tangina, nakuryente ata ako dun. Ang higpit ng kapit ng kamay niya. Bumuko ang kanyang mga masel sa dibdib ng tumawa siya. Mahina niyang binigwasan ang tiyan ko at nagwala ang aking ari sa loob ng kanyang pagkakakulong. Ang lakas naman nun. Kunwaring nabigla ako sa pabiro niyang pagbigwas. Sorry naman sir. At inayos niya ang polo ko. Pinlansya ng maiinit at malalapad na palad ang mga lukot sa aking dibdib at balikat. Oh, bakit naman kayo naiinggit? Maganda rin naman pala katawan ninyo sir. Oo, pero ang gusto ko talaga yung yayo. Yung katulad sa'yo. Nilapat ko ang kamay ko sa kanyang malapad na dibdib. Linaw mo ang tiyan. Pucha, 45 ang chest mo no? May mga pandesal ka na ano? Hindi naman po. 42 lang po. Saka, hindi naman pandesal. Sige, babalik na ako sa cubicle ko. Yung pangako mo ha, isang kamay na push-up. Sige ba sir, isasakay ko pa kayo sa likod ko eh. Nagtawanan na lamang kami at nagpaalaman. Mabilis na bumalik ako sa cubicle ko at siya naman sa pwesto niya. Pinagpawisan ako ng bahagya at inayos ang naninigas kong ari sa loob ng aking pantalon. Nagpatuloy ako sa aking trabaho. Hindi tulad ng nagsimula ako sa aking ginagawa.
Hindi ako makapag-concentrate. Naiisip ko si Manong nagpo-push-ups kapag walang tao, walang pang itaas. Malaya mong makikita ang itinatago ng uniforme. Mga masel sa balikat, braso. Iniisip ko ang mga dibdib na maaring may bahagyang balahibo. Ang pawis na maaring kumakatas sa kanyang maskuladong katawan. Ang malalim na paghinga habang makikita mo sa kanyang mukha ang unti-unting pagbigat ng kanyang katawang umangat bumaon. Isa pa iyang pag-angat at pagbaon. Nagpagtaas baba ng kanyang punong katawan. At ang maliit, matambok at bilog na puwit. Ano kaya ang itsura ng mukha ni Mano habang bahagya nang namimintiog ang kanyang mga braso? Gusto kong makita ang pagtigas ng panga niya at paghigit ng paghinga. Nagdurugtungma ang magaganda mong kilay sa ibabaw ng kanyang mga matatalas na mata. Ilang kurap pa at si Manong na may nasa ibabaw ko. Tumataas baba pa din. Ngunit ang puwet na lamang ang gumagalaw. Pawisan pa rin siya at nasa kaloob-looban ko na sa aking leeg ko na nararamdaman ang mainit na hininga. Sa aking tenga ko na naririnig ang tunog na nanggagaling sa kanyang lalamunan. Hinahalikan ko na ang kanyang bibig. Dahan-dahang pumulupot ang mga bisig ko sa kanyang batok. Parahas na ng parahas ang aming mga ungol. Sir, malapit na. Saan mo gusto ang tamod ko? Sa tiyan ko, malapit na rin ako. Ipuputok ko na po ba? Oo, ako din. Hinugot niya ang naguhuminding niyang alaga sa akin. Butas at magkasabay na nagpakawala ng init sa aking harapan. Masarap na init, malapot na init. Damang-dama ko habang ako ay nakapikit. Ang mainit ay ang kaping nabuhos sa aking harapan. Shit! Maliksi akong napatayo at pinunasan ang aking mesa. Mabutit hindi naman nabasa ang computer o ang keyboard at lahat ng papeles na naroroon. Masama ang loob kong tumindig at nagtungo sa banyo upang mag-ayos ng sarili. Walang tissue roll sa tabi ng lababo. Gabi na kasi, isip ko. Dryer lang ang naroroon. Kailangan ko munang punasan ang basang pantalon bago ko i-dryer. Hinubad ko ang aking pantalon. Basa rin pala ang aking boxer briefs. Puti pa naman may mantsa ng kape. Nagtungog ako sa cubicle ng toilet para kumuha ng toilet paper. Tumambad sa paningin ko ang hubad na puwet ni Manong. Nakababa ang pantalon hanggang hita. At bagamat hindi kasama ang underwear nito, ay naka-jockstrap lamang ang aming bantay. Sarap na sarap sa paghihi. Sir, ay sorry po kuya, isplika ko. Nabuhusan po ng kape ang pantalon ko. Humarap sa akin si Manong nang hindi itinataas ang kanyang pantalon. Nanibago ako sa reaksyon niya. Karaniwan ay magmamadali kang itago ang iyong ari pag naabutan ka ang umiihi. Siya ay hindi. Kasi naman sir, hindi po ba bawal ang hindi spill-proof na lalagyan sa station ninyo? Magkaharap na kami. Magkadikit halos ang aming mga dibdib. Dama siguro niya ang pagbilis ng aking hininga. Naramdaman ko na lamang ang paggalaw ng kamao niya malapit sa aking naninigas na rin na kalamnan. Hindi nanunubig si Manong. Hawak niya ang matigas niyang ari habang itinatapat sa toilet bowl. Marahil ay para diretsong doon pasaluhin ang kanyang katas. Ano ngayon po ang parusa kapag hindi po sumusunod sa patakaran, sir? Binitiwan niya ang kanyang ari at idinikit sa akin. Hinawakan niya ako sa puno ng aking likuran, sa ibabaw lamang ng aking puwet, at kiniskis sa aking naninigas ng ari ang kanyang naguhumindig na troso. Napapikit ako sa sarap at akala ko ay hihimay-tayin na. Nang ibuk ko ang aking bibig para huminga, ay hinigit naman niya ng kabilang kamay ang aking batok at ipinasok ang kanyang dila sa pagitan ng aking mga labi. Paungol akong lumaban. Hinigop ko ang kanyang dila. Sinupa-tsupa na parang maliit na titi. Matigas ang dila ni Manong. Bisaya kasi.
at mainit ang kanyang halik. Malinis, mabango ang kanyang hininga. Umuungol rin si Manong. Ang kanyang mababang tinig ay sanhi upang magwala na ng tuluyan ang nararamdaman ko para sa kanya. Kumawala ako sa kanyang sakmal na halik at marahas na dinilang parang asong gutom ang kanyang leeg patungo sa kanyang punong tainga. Tangina sir, ang sarap. Tumigil ka. Nagulat ako sa tigas ng boses ko habang ginagalugad ng aking dila ang leeg at tainga ni Manong ay binubuksan ko ang pagpangitaas na kanina ko pa'y naisalisin. Binuklat kong ito na parang humahawi ng kurtina. Hindi ako nabigo sa nakita ko. Isang pares ng maskuladong dibdib na nababalutan ng manipis na balahibo. Paikot sa mga maliliit na utong na hindi kaitiman. Halos kakulay lamang ng kanyang kayumangging balat. Sinunggaban ko ang kaliwang utong at sinupsop ito. Pinalibot ko ang aking dila habang minamasahe ang kabilang dibdib niya. Tangina sir, sige po, kagatin na ninyo. Panggigilan ninyo ako. Habang pinagpapalako ang kanyang malalapag na bahagi, ay sabay hubad ko na rin ang aking polo. Hindi ko lubos maisip kung paano namin naisabit ng maayos sa sabitan ng cubicle na iyon ang aming mga damit. O paanong nasa loob na kami ng cubicle at nasandal na siya sa pader. Itinulak ko malamang. Mga hayop na kami na walang tigil sa pagsakmal sa kani-kaniyang mga katawan. Isa itong labanan, tagisan. Ilang sandali pa'y subok ko na ang troso niya. Malaki iyon at halos maiyak. Ako nang subukan ko itong isagad sa aking lalamunan na siya namang ikinalakas ng kanyang ungol. Umalingaw-ngaw sa CR ang kanyang tinig. Nang dilaan ko ang dalawang sako sa ilalim ng troso, napahalinghing siya. Nakarinig ka na ba ng higanting mamang humahalinhing sa sobrang sarap? Nakakabaliw. Malalagutan ka ng hininga at lalong ayaw mo nang tigilan ang ginagawa mo habang halos magmakaawa siya sa sobrang sarap na kanyang nararamdaman. Walang kalaban-laban, anumang laki ng kanyang katawan. Ang awa mo lamang ang makakapagpatigil sa kanyang kalagayan. Hinawakan niya ako sa magkabilang pisngi at hinalikang muli. Kinagat-kagat niya ang ibabang labi. Hinigop-higop at kumawala. Magkatapat ang aming mga mukha. Mainit ang kanyang mukha. Namumula ang kanyang mga sentido at pisngi. Ang gwapo niya. Sabay parang nagmamakaawa. Sir, kantutin mo ko. Parang kulog sa pandinig ko iyon. Hindi ako makapag-isip. Ngunit nakaprograma na ata sa utak ko na kapag narinig ang mga salitang iyon ay abutin ang wallet ko. Sa kanya ko inabot ang kulay kahil na pakete. Nakaupo siya sa bowl, isang higante. Kagat-kagat ang aking ibinigay sa kanya. Nakatingin na nagmamakaawa sa akin at hindi tinatanggal ang pagkakatingin sa akin. Ibinaba niya ang natitira kong kasuotan. Kinagat niya ang foil ng selyadong pakete at binuksan. Nagulat ako nang ipasok niya sa pagitan ng kanyang mapupulang labi ang guma at isinubong kasunod ang aking namamagang ulo. Ang sumunod na sensasyon ay sapat para mapasabunot ako sa maikli niyang buhok at mapamura. Mas magaling siya sa akin. Gamit ang kanyang bibig, naisuot niya ng maayos ang kondom. Pinagmamasdan ko ang maamo niyang mukha, kulay kayumanggi, habang ang mapupulang mga labi ay nakapalibot sa aking tagdan. Tumayo siya at muli akong hinalikan, ngunit saglit lang, at inulit. Kantutin mo ako, sir. Pinaupo niya ako sa bowl at dahan-dahan niyang inupuan ang aking ari. Unti-unti itong bumaon sa masikip niyang butas. Kita sa mukha niya ang hirap. Halatang bihira ang nakakapasok doon. Ngunit sanay na sanay siya. Siya na mismo ang nagsentro at siya na mismo ang gumiya papasok sa kanyang kaibuturan. Ang laki mo pala, sir. At totoo, mas malaki ang ari ko sa kanya. Hindi ko ni minsan sa guni-guni ko na ito ang mangyayari.
Sinakmal ng malasinsing na laman niya ang aking kahumindigan. Para siyang estatwang nakatingala at nakikiramdam. Parang eskulturang buhay ang kanyang katawan sa ibabaw ko. Hinimas ko ang kanyang mabalahibong dibdib at tiyan. Dama ko ang init ng kanyang kaibuturan. Tangina. Andito ako, nasa loob ni Manong, habang tinititigan ko siya. Nagulat ako nang umakyat, baba siya sa aking punong katawan. Sumikip lumuwang ang lamang nakapalibot sa aking ari. Minamasahe ang aking laman ng kanyang sariling laman. Ayokong pumikit sa sarap. Natatakot akong hindi ko makita ang paghingit ng kanyang hininga, ang paglitaw ng mga ugat sa kanyang panga at leeg, ang pamumuo ng pawis sa kanyang noo at katawan. Bumuka ang kanyang bibig at doon ko pinasok ang minungos ang aking daliri. Kakaibang sensasyon muli, ang mainit na bibig sa aking daliri. Halos kasing init ng kanyang kaibuturan. Sir, ungol niya, idog style mo po ako. Bumangon siya sa aking ari, bagay na ikinadulot ng ibang hapdi sa kanya. At hinatak niya ako sa may lababo. Dumukwang siya sa harap ng salamin. At habang tumitingin sa akin, ay pininapasok ang daliri niya sa kanyang mabalahibong butas. Natatakot yatang tuluyan itong magsara. Itinapat ko ang akin sa butas niya at daling pinalitan ang kanyang daliri ng isang bagay na mas malaki. Naintindihan ko na kung bakit niya gusto sa harap ng salamin. Maaari pa ding magtama ang aming mga mata habang nagtatrabaho ako sa likuran niya. Niyakap ko siya mula sa likuran habang niraratsada ang kanyang butas. Hindi na niya kinayang paisikipin ang kanyang kalamnan sa sobrang sarap. Sa posisyong ito ay natatamaan ng aking ari ang pinakamasarap na bahagi ng kanyang kaloob-looban. Nagsimula na naman siyang umungol at humalinghing na parang walang laban. Lalo na nang sabay kong himasin ang kanyang malagong dibdib at pisilin ang mga utong, dilaan at piyasok ang dila sa kanyang tainga. Walang kalaban-laban ang kanyang mga halinghing habang gamit ang liquid soap sa lababo ay pinapandulas niya ito sa kanyang malatrosong ari na nakakulong sa kanyang malaking kamao. Putangina, putangina, putangina. Sunod-dunod kong mura habang nararamdaman ko na malapit na akong pumutok sa kaloob-looban niya. Dinagdagan ng init ng kanyang katawan na nakadikit sa aking sariling dibdib at tiyan ang sensasyong nasa loob ako ng kanyang kaibuturan. Marahas kong tinanggal ang kamay biya sa pagkakakapit sa kanyang troso at marahas kong binayo habang ako man ay marahas na sumasalpok sa kanyang likuran. Arr! Halos maiyak ang higante nang panabay naming kinawala ang aming kalibugan. Nakakagat ako sa kanyang tainga at nakita ko ang isang maliit na luha sa sulok ng kanyang mata. Dumulas ng tuluyan ang hawak kong troso, sanhi ng pagbulwak ng kanyang masaganang katas. Tuluyan din siyang nanghina habang ilang minuto kami sa ganoong posisyon, nakapikit at magkahugpong ang mga labi. Habang tahimik na nagbibihis, siya ang unang nagsalita. Sir, off ko din po bukas. Puntahan mo ako sa unit ko. Isinulat ko sa papel ang address ko at sinuksok sa bulsa niya sa dibdib. Muli niya akong binigyan ng isang mariin na halik bago lumabas ng pintuan.